Nasampulan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang sidewalk vendor sa isinagawang clearing operations nito sa Maynila. Pati mga nakaparadang sasakyan at iba pang harang sa kalsada hindi nakalusot. Si Benji Durango sa sentro ng balita. Todo pakiusap si Nanay Elisa ng maisampa mga gamit niya ng MMDA Clearing Operations Group sa Road 10, Manila. Hindi na siya pinansin. Hindi naman naisampa ang kanyang mga paninda, pero nabitbit naman ang kanyang payong. Nakikiusap kayo kanina, ano ba yung pinapakiusap niyo? Yung payong ko na ginagamit namin sa paghahanap buhay. Hindi niyo po ba alam na may clearing operations ngayon? Wala pa nakapagsabi sa amin. Naibalik po ba sa inyong payong? Hindi po, hindi. Wala po. Bawal daw po. Isa lang si Nanay Elisa sa mga nasampulan na naman kanina. Ikatlong araw na ito ng clearing operations ang MMDA sa Road 10, pero masalimuot pa rin. Alas 8 ng umaga nang tumulak ang grupo. Bitbit ang 8 tow trucks, crane, SWAT at nasa 40 personnel ng Sidewalk Clearing Operations Group. Sari-saring obstruction o mga nakahambalang sa kalsada ang binuhat nila, gaya ng mga kahoy, trapal, motor, sidecar, pati mga lumang gulong. Ano ba kasing ginagawa ng mga gulong dito sa labas? Ano sir, pang ano lang to, pang bigas-bigas. 30 Ibinebenta niyo ho yan? Binebenta niyo? pesos lang po sir. Tulad ng iba, nadaanan na rin siya kahapon, pero parang hindi pa rin natuto. Hindi natin pinagbabawal na maghanap buhay eh. They just have to put it sa tamang paraan, sa legal na paraan at tamang pwesto. Ang ambulansyang ito, strike 2 na. Natikita na kahapon, natsyempohan na naman ngayon na naka-illegal parking uli. I gave you the due consideration already since emergency vehicle. Yes, sir. Pero ang pakiusap ko, boss, you cannot obstruct the Arten Road. Yes, sir. Sorry, sir. Kasi I know emergency vehicle kaya Yes, nyo sir. responde. So I already gave you the due courtesy of not having your vehicle towed, di Yes, ba? ma'am. Yes, Since alam kong life and death ang tinatakbo ma'am. natin. Pero ang pakiusap ko na lang, hanapan natin ang parking. Yes, sir. Wag po dito sa Arten. Kasi Okay, sir. not only na meron tayong event this Sunday, Yes, alam sir. niyo naman, di ba? Yes, sir. So maapektuhan ng Arten. But on a daily basis, pakiusap ha? Yes, sir. Pare-pareho tayo mga I understood, sir. Kaya yun na lang pakiusap ko. Ahatakin na sana ang ambulansya, pero tinikita na lang. Nangako naman siya na hindi na talaga sila paparada dito. So hopefully the 2 consecutive tickets niya, that will already teach him a lesson. Isinabay na rin kanina ang paninita sa mga rider na walang helmet. Isa sa mga nasita, bigla na lang umiskerda. Mabilis na pumasok sa sinitang ito, pero nasundan pa rin siya ng mga pulis. Nakatakas ang rider, pero impounded ang motor. Matapos iwan ng rider sa isang sulok na umaandar pa. Nakuha sa motor ang isang balisong. Ilang araw na tinatrabaho ito ng MMDA pero hanggang ngayon tila wala pa rin pagbabago. Susunod ang tao ngayong araw, bukas ibabalik din naman nila. Kaya sabi ng MMDA, katigasan ng ulo ng mga tao ang kalaban nila rito. Ang solusyon ng MMDA, bubulagain na lang sila sa susunod na operasyon. First day is a warning, second day is the implementation, third day kung pagbibigyan natin, that's too much na. Benji Durango, para sa Bayan.